Papasalamat po ako sa Panginoon na sa maraming patotoo ng mga kapatiran natin na na-deliver sa kanilang mga bitterness. Alam yung bitterness at sa umagang ito, gusto kong lagyan na ng dulo itong ating conclusion, itong ating lesson na ito ng bitterness. At baka kayo magkaroon na ng bitterness tuloy sa akin sa haba ng lesson ng bitterness. Pero tingnan niyo po yung message ng Panginoon Kristo sa John chapter 10. Tayo ay may mga calling. Ang lahat sa atin, kaya naparito ang Panginoong Kristo, lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban ng karapatan, maging anak ng Diyos upang ipakilalang anak, pinagkalooban tayo ng Espiritu ng anak upang makatawag tayo ng Ama-ama ko. Hindi na tayo alipin, tayo anak, sapagkat anak, tayo tagapagmana ay sa kalooban ng Diyos. Amen po. Pero napakarami ang nahahadlangan. Napakarami ang nagiging biktima ng sitwasyon, ng karanasan. At nagiging biktima sila ng mga tao na may kapaitan, mga bitter na mga tao, nagsisimulang maghasik at nakakahawa. Yan po yung pinag-aralan natin yung sa Hebrews 12:15, na itong may bitterness, nag-i-spring up, and then, it defiles many. Nakakahawa ito ng marami. Pag hindi natin ito nakita kaagad, sabi niya, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God. So, pagka mababaw ang grace, ito po yung nag-i-spring up na ito. Yung pagka mababaw ang grace, legalism. Pagka mababaw ang pagkakaalam sa grace, judgmental, religious ang approach. Yeah, lest any root of bitterness is spring up, cause trouble, and by this many become defiled. So naapektuhan, nahihinder, pinanghihinaan, natitisod, napaparalyze dahil sa kanyang problem na yon. Kaya nais ko pong sa umagang ito, yung pagkakaparito ng Panginoon Kristo, sabi niya, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Tanyo yung contrast, yung kabaligtaran. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Yung diablo, the thief, yung magnanakaw, napaparito, hindi siya napaparito, kundi upang magnakaw, pumatay, magwasak. Sabi niya, naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay. Hindi lang basta buhay, buhay na ganap at kasya-siya. Na nagniningning ang liwanag nila sa harapan ng mga tao. Dahil liwanag ng Panginoong Kristo, pinagkaloob niya sa believer upang ang liwanag natin magningning sa harapan ng mga tao. Kung mga puro may bitterness, puro kunot noo, puro madidilim ang mukha, hindi nagliliwanag. Nakikita natin na yun ay paraan ng diablo para mahadlangan yung takbuhin na isinet ng Diyos para sa atin. We're destined. Tinalaga tayo ng Diyos upang ipagpatuloy natin yung kanyang ministry. Pero ang mga tao na mayroong mga karanasan at hindi nila makayanan dalhin yung mga karanasan, nagkakahawahan. Yung sakit ng kalooban, ipamamana sa anak, yung sakit ng kalooban ng anak, ipamamana sa kanyang anak, hanggang sa kaapu-apuan, dumadaloy. Kaya sabi dito, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw, ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kung hindi mo na-experience itong buhay na ganap at kasiyasiyang buhay, walang kinalaman sa dami ng salapi, walang kinalaman sa abundance of possession, ang abundance of life, sabi ni Jesus, has nothing to do with the abundance of possession. Walang kinalaman. Ang nais ng Panginoon tayo maging masaya. Kung natanda sa Matthew 5, verse 3, sabi rito, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yun ang umpisang-umpisa. When you are in the kingdom of heaven, may enjoy mo yung benefit of the kingdom. Heavenly kingdom. Pero ang sabi rito, poor in spirit. Kaya yung word na poor in spirit, pag tinignan sa ang meaning nito, sa Greek word, yung meaning nito, yung wala nang maring maasahan.
Ito'y nasa isang mahirap na kalagayan na walang ibang maasahan siya. Kaya yung poor in the spirit, sabi niya, yun ang mapalad. Theirs is the kingdom of heaven. Yung walang aasahan kundi ang Diyos, hindi siya makakaasa sa tao, hindi siya makakaasa sa paligid. Pag dumadating ka sa point na ganyan, inilalagay ka ng Diyos doon. Hindi ka dapat magkaroon ng bitterness. At yun ay sadya. Sabi niya rito, blessed are the poor in the spirit. See, bago niya sinabi ito, nakita niya yung multitude, napakakapal na multitude, nahabag siya sa mga tao. Kaya ang ginawa niya, tinuruan niya sila at sinabi niya na, ito ang kailangan ninyo. Ang kailangan ninyo ay magkaroon ng humility. Ang mga humble, nagkakaroon ng kapayapaan. Ang mga humble, mayroong peace. Ang mga humble, ito yung nais ng Panginoon, yung humble in the spirit, poor in the spirit. Sila ang nais ng Panginoon. Ito magkakaroon ng entrance sa kaharian ng Diyos. So anong point ng kanyang sinasabi ito? Blessed. Ano yung blessed? Sabi masaya, happy. God wants us to be happy. God wants us to be blessed. Yan ang kanyang purpose ng pagkakatawang tao para tayo ay mabless. Amen ba tayo doon? But look at us. Ang dami nating pinagdaanan. Nakakilala tayo sa Panginoon, ang dami nating struggle. Ang daming struggle ng church. Hindi nawawala yon, pero ang kagalakan na kaloob ng Diyos sa atin, yun ang hindi dapat mawala. Kaya naparito siya intentional to make us blessed, to make us happy, masaya. Para maranasan natin yung kagalakan, yung joy ng ating mga puso, na hindi tayo dependent sa happiness, sa yung happenings. Kahit ano ang nangyayari, hindi nawawala ang joy sa kanyang heart. Sa John chapter 15, okay, verse 11, sabi ni Jesus, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo. At ang inyong kagalakan ay malubos. So, ang purpose niya, intentional. Bago pa tayo pinanganak, nais niya ay hindi tayo nagwo-worry. Ayaw niya. Ang worrying, yung maraming alalahanin, ligalig sa maraming bagay, okay? At tayo ay abalang-abala sa maraming ligalig at abala, at tayo ay nadideceive tayo ng kayamanan. Hindi niya gustong mangyari sa atin yon. So, umpisa pa, winarningan na niya tayo doon. Na ang abundance of life ay hindi nasusukat yan sa abundance ng possession. Kaya sabi niya natin ninyo, ang mga bagay na ito sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo. Sabi sa English translation natin ninyo, these things I have spoken to you that my joy may remain. Ulitin niyo yung word. My joy may remain in you. Oh, isa pa. My joy may remain in you and that your joy may be full. Yun ang kanyang purpose. Intentional. Gusto niya yung joy. So ngayon, alin ang mas marami sa nararanasan mo? Yung nawawala ang joy o anong mas maraming naranasan mo o yung joy? Kagagaling mo lang sa hapis, di ba? Kaya kagagaling mo lamang doon sa struggle, kagagaling mo lang doon sa pagluluksa, doon sa pag-iyak. These things I have spoken to you that my joy may be in you. Okay, di ba? But my joy, okay, may remain in you. And that your joy may be made full. Hallelujah. Napabuti ng Panginoon. So, John 16, verse 20 to 22, may mag-iiba tema tinan niya. Sabi niya, most assuredly I say to you that you will weep and lament. But the world will rejoice. And you will be sorrowful. But your sorrow will be turned into joy. A woman, when she is in labor, parang ganyan lang eh. Parang in labor tayo, parang alalahanin mo na yung ating dinadanas sa suffering, pagkat parang ipapanganak din natin yung katagumpayan, ipapanganak din natin, ma-overcome din natin ang lahat ng yan. A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come. But as soon
as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. Now, therefore, you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. Oh, your joy, no one, walang sino mang tao will take from you. Yung joy, nasa kalooban mo ito. It is inwardly. And mawawala lang sa iyo ang joy if you let it go. Pag pinabayaan mong mawala, pagka yung i-give up mo ang iyong joy because of something, because of offense, na hindi naman natin may iwasan. See? Sabi niya, it is impossible that no offense will come. Natatandaan niyo yun sa Luke 17, sabi niya rito, it is impossible that no offense should come. So, but woe to him through whom they do come. Ibig sabihin niya, sa mga disciples niya, mga iho, mga disciples, it is impossible that no offenses should come. But woe to him though, through whom they do come. Mawawala ang iyon, but don't let your joy be affected by offenses. Hindi mo ma-expect na ang lahat ng tao mag-a-agree sa iyo. At nakikita natin dito yung mga tinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo. Okay, isa pa tayo sa John 17 ulit, tingnan. Sa verse 13 naman, tingnan natin sa verse 13. Okay. Sabi niya, but now I come to you. Sabi niya, but now I come to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. Kaya ang Panginoon, joy to the world, the Lord has come. Yung joy. Pero ito yung culprit, yung bitterness, resentment, unforgiveness. Ito yung nagwawala ng joy. Why? Because we let it. Hinahayaan natin na mangyari. Nakukuha niyo ba? Yan sabi ko. Nagdadrive ka lang, meron tao lang nag-cut sa iyo, hindi mo naman yung kakilala. May inis ka na, mawawala na ang iyong joy. Meron lang tumawid na parang hindi nag-iingat. Nagagalit na galit ka na. Sa isang pagkakamali na maharangan ka, sa isang pagkakamali along your way, umadlang sa landasin mo, affected ka agad. You cannot hold on. Hindi mo ma-hold on yun. Hindi ako maka-hold on. Ewan ko kayo. Kung kayo, turuan nyo nga ako. Hindi ako maka-hold on. Andun yung impatience ko na nawawala, na naapektuhan ako, na ipapamigay ko yung aking joy. Pero, nung natanggap ko ang Panginoon, sobrang joy ako. At alam ko kayo, naranasan nyo rin yun. Pero sa isang iglap, sa isang kamanggagawa, sa isang masamang ugali ng isang taong bitter, kung nakititingin sa tabi nyo, kung sino yung bitter. Okay, yung bitter, yung binabate, yung okay, bitter. Hello, nandiyo po tayo. Binibiro ko lang kayo. Pero tatawag ko lang kayo kasi ilang linggo ng puro bitterness. Pero yan ang nakakakonsumi sa iyo. Yan yung napakahirap pakitunguhan. You do not like to be around bitter people. Sinabi ko na sa inyo sa Proverbs, hindi mo gusto na mga strangers sumama doon sa mga may bitterness. Ayaw mo yun. Pati ikaw, mahahawa niya ng kanyang bitterness. Amen ba tayo doon? At mula pa nung umpisa, ganito na ang nangyayari po. Mula pa nung umpisa. Tignan niyo isang example na papakita ko sa inyo. Yung sa Matthew 18, verse 21 to 35. Nagtatanong si Peter, gusto siguro magaling kay Lord. Sabihin niya, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? 7 ulit ko ba? Kasi pwedeng patawarin?
O sabi ng Panginoon Kristo, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. So malayo sa iniisip ng mga tao. Amen ba tayo doon? Why? Dahil yung unforgiveness o yung meron kang bitterness na hindi, you are not able to forgive, yung offense na hindi mo na pag-ingatan, ito ay isang dangerous na bagay. Kaya sabi niya, walang limit. Pagka forgive mo na i-forgive. Kasi ang forgiveness, ang antidote para hindi ka magkaroon ng bitterness. Pagpapatawad. Tingnan nyo, pagpatuloy natin ito. Tingnan nyo. Sapagat ang paghahari ng Diyos, yung kahiranan nyo, paghahari ng Diyos, ay katulad nito. Ipinasya niya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Okay, magbabayad na sila. Unang dinala sa kanya, ang isang may utang na, ano ba ito? 10 milyon. Laki. Okay. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya. Kaya alam niyo naman na nung panahong yon ay merong mga slavery. So, pagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng hari-harian upang makabayad. Alam niyo ba ng slavery naman hanggang ngayon? Napakarami. A lot of Filipinos, they work for food. Parang pangkain lang. Bihira na yung kanyang kinikita, makakabili siya ng kailangan niya. Ang refrigerator, meron siyang mga gamit, meron siyang microwave, meron siyang mga kailangan niya sa bahay, may oven. Kailangan pa niyang ipag-pray yun. So, marami mga tao sa ating lalo sa third world, na katulad ng Philippines, we work for food. So, slavery, modern slavery, ang tawag doon. Dahil sa siya, walang ibayad, niutos sa ipagbili, siya, kanya asawa, anak, ari-arian, upang makabayad, nanikluhod sa harapan ng hari, nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. So, wag lang mapahamak ang kanyang buong pamilya, nanikluhod. Naawa sa kanya ang hari. Kaya, ipinatawad sa kanya, pinatawad ang kanyang mga utang. Magkano yung utang? 10 million. Pagpalagay lang natin, 10 million, approximately. Ang kanyang utang upang, sige na, okay, nahabag yung hari at baka binigyan pa ng sukle. Okay, dagdag ko na. Pero pinaalis na siya. Ngunit pagkaalis niya doon, nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sounds familiar? Maliit lang ang pagkakataon, pinaalala niya. Ako'y natatandaan ko may utang ka sa akin. Okay, sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod siya, parang siya doon sa kanyang, maglumuhod siya, nagmakawa sa kanya, bigyan mo ko ng panahon at babayaran. Parehong-pareho ng word. Babayaran kita. Ngunit, hindi siya pumayag. Salip, ipinabilanggo niya, dinimanda ng estafa. Okay. Pinabilanggo ang kanyang kapwa, lingkod, hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, siya'y labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo, sapagkat nagmakaawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? Sabay-sabay. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? Isa pa. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? Okay, tuloy natin. Sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Sabay-sabay. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit. Isa pa. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. So yung unforgiveness, yung bitterness, yung poisoned by bitterness, yung heart na poisoned by bitterness and bound by iniquity is a very dangerous sin. Napakamapanganib. Na matapos kang patawarin at hindi ka makapagpatawad, malalagay ka sa alanganin. Sabi rito, sa verse 35, Englishin natin itong part na ito. Tingnan niya. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart, sabay-sabay,
From his heart. Isa pa. Does not forgive his brother his trespasses. From his heart. So napakarami namang salita lang eh. Pinatatawad na kita. Sorry po, tawarin niyo po ako. Pero wala na po akong balak makipagkita sa inyo. Hindi na po ako balak pumunta dyan. Pero patawarin po ninyo ako. Yung punong-puno ng pride. Humingi ng tawad na punong-puno ng pride. Pride ang punot dulo. Selfishness ang punot dulo. Amen po. Na yan ang gusto ng Panginoon na makita natin. Kaya itong mga example na ito. Kaya dito makikita natin yung mga insidenteng pinag-aralan natin. Katulad doon sa Acts chapter 8. Tatandaan nyo yung si Simon the sorcerer. Naglehan sila Peter. Pagkatapos nung naglehan sila, nakita niya na ang Holy Spirit tinanggap ng mga tao. Yung sorcerer, magician yon o yung salamangkero, so naghihintay siya ng upload ng mga tao, yung papalakpakan siya, yung hahangaan siya ng mga tao. So nakita niya na kung paano napuspos ng Espiritu Santo ang kanyang nilelehan, gusto niya rin yun. Kaya sabi niya, gusto ko rin na magkaroon ako ng ganyang power. Sabi niya, inalok sila ng salapi, ng pera. Nakita ni Peter ngayon, I see, sabi niya rito. I see, sa verse 23. Sabi niya, for I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. Yung ba naghahangad ng posisyon, naghahangad ng kapangyarihan na gano'n, na gustong tularan. Yung mga bagay na yon, ang Panginoon ang nagbibigay. Ang Panginoon ang sa Kanya nagmumula. Hindi ito nakuha nila Peter, hindi nakuha ng kanilang sarili lamang. Ito ay yung hiningahan silang Panginoon, receive the Holy Spirit at yung anointing tinanggap nila. As He wills, katulad na kung ano ang kalooban ng Panginoon, binibigay niya ang mga anointing na ito, ang empowering nito ng Holy Spirit sa bawat isa ayon sa sukat ng kanilang pananampalataya. Pero itong si Simon, na poison ng bitterness, gusto niyang bayaran para magkaroon siya nito. He offered money. So nakita natin yung word na, for I see that you are poisoned. Sabay-sabay. For I see that you are poisoned by bitterness. He was not operating. Tumanggap na siya kay Lord. Tumanggap na ito, itong salamangkero. Sinunog na nga niya yung kanyang mga books. Gusto na niya talagang magbago. Pero ang puso niya nag-ooperate not in the right spirit. At lumilitaw ang mga tao na nag-ooperate not in the right spirit. Hello, nandiyan pa ba tayo? Amen. So gustong ipakita sa atin na ang kabutihan ng Panginoon, yung kanyang outpouring, yung kanyang pagbibigay ng mga anointing sa bawat isa, mga gifts, spiritual gifts, ay sa sukat ng pananampalataya ng bawat isa. Tignan nyo, pagka may bitterness, kahit worker. Dito sa Luke chapter 10, si Martha distracted. Si Jesus dumalaw sa kanila. Ang move ng Panginoon nung siya ay sa ministry, hanggang ngayon po, hanggang ngayon, mga minamahal ng Panginoon, ang move ng Panginoon ay intentional. Sabihin nga yung word na yan, intentional. Sadya, intentional. Yung pag-uwi ko, yung paghipo niya sa akin, yung pag-uwi ko, yung pag-share ko, yung pagsama niyo sa akin, yun ay intentional. Alam ng Panginoon. But Martha was distracted with much serving. Naglilingkod siya ay naaabala sa maraming paglilingkod. Distracted sa maraming paglilingkod. Parang siya ay nalulunod sa dami ng trabaho. At hindi ko siya masisisi. Hindi naman bumibili ng mga dressed chicken o bumibili ng 1 kilong baka, ng 1 baboy, ganyan. Hindi naman gano'n eh. Ikaw ang magpapatay mismo. Kaya alala siya. Distracted siya with much serving. And she approached him, nag-approach kay Lord and said, Lord, do you not care? Then yung word na yun. Sabasahin nyo, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Okay, tinan nyo sa Tagalog yan, tinan niyo. Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa?
Sabihin niyo sa akin ang totoo. Meron bang pagkakataon na ikaw ay sobrang busy, na ikaw ay lunod na sa ginagawa mo? Okay. Naisip mo na, sabi niya, wala bang pakialam itong mga kapatiran? Nakikita na, alam mo, nakikita na yung dumi sa paligid. Isa lang ang dumampot ng pero ang daming kalat. Hindi iniintindi, walang nagmamalasakit. Nakadama na ba kayo ng gano'n na parang ikaw lang ang nagmamalasakit, silang lahat ay hindi? Nakadama ka na ba yung parang gusto mo na magpabaril sa plaza? Hello? Si Marta, sabi niya, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid? Si Jesus ang kausap. Pagkatapos, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako sa aking kapatid? Nung si Jesus ay nasa bangka, wala bang anuman na lumubog sa atin ang bangka? Do you not care na lumubog ang bangka? Natutulog pa kayo dyan sa likod? Palubog na tayo? Do you not care? Nakikita nyo kung in a panic, pagka tayo in a panic, how we talk to God. Merong isang preacher nga, nag-preach sa atin, sabi niya, Diyos, bigyan mo ako nito. Ba? Sabi ko, Diyos Maria Josep, ang tono nito. Inuutusan ng Diyos. See, when we are in a panic, when we are in distress, but how we honor God with the way we talk to Him. So, tinan nyo to, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako na aking kapatid na maglingkod mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. What a word to say to the Lord. Pero ang approach ni Jesus iba. Naunawaan siya. So, balit sumagot ang Panginoon. Tinan nyo, buong lambing. Tinan nyo, pagka tinawag niya ng 2 beses, di ba? Pakalambing, Marta, Marta. Sabihin mo nga ang pangalan mo. 1, 2, 3, okay, go. Ayun. Di ba? Di ba ang lambing, Marta, Marta. Nakangiti pa yun. Nagkaalala ka at nababagabag sa maraming bagay. Ngunit sabi niya, subalit isang bagay ang kailangan. But one thing is needed. But one thing is needed. There are so many things that we want to accomplish. There are many things that we want in our lives dito sa lupa. But one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Mas pinipili niya ang fellowship with the Lord. Pumunta ba si Jesus doon para makikain? Hindi ba nila nakita na ang 5,000 walang anuman pinakain niya? 5,000. Yung 12, hindi niya kayang pakainin. Hindi ba yung 4,000 pinakain niya, inulit pa niya? The same scenario, nahabag siya sa mga tao, pinakain niya yung 4,000, kaya niya magpakain ng libo-libong tao. So, ano ang purpose niya? Bakit siya pumunta doon kay Mary? Ang God ay laging intentional. Tinututukan niya ito si Mary, Martha, and Lazarus dahil doon niya i-reveal na siya ang resurrection and the life. Sila doon mahahayag yung mystery na hindi hayag nung sa unang panahon na inihayag sa kanila. Alam niyo ba na tayo pinanghahawakan natin ay yung mystery na inihayag ng Diyos sa atin? Mystery. He is the light. He is the Savior. He is the Redeemer. He is God incarnate, si Jesus. Yun ay isang mystery na gusto niyang i-reveal natin yung goodness of God. Ihayag natin. Tayo ba ay good steward ng mystery ng God upang ang mystery na ito maihayag natin sa maraming tao? Pero pinili niya, sabi niya, Mary has chosen the good part which will not be taken away from her. Kaya ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang approach. Tatatandaan niyo yung i-deny siya ni Peter ng 3 times. Tinitigan niya si Peter. Yung titig lang ng Panginoon, yung kanyang approach, titig lang niya, napaiyak na si Peter. Nadama na niya yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi panunumbat. Hindi panunumbat. Kundi pinaalalahanan ka, oh, I told you, sinabi ko na sa iyo,
See, I told you before it happened. Sinabi ko sa inyo, bago ito maganap. Alam niyo ba may magaganap na sinabi na niya bago pa ito maganap? So pag naganap, magpapanik, matatakot, are we going to be fearful? Mawawala ba yung joy? Nagigess niyo ba ang sinasabi ko? Kasaya-saya mo, naglalakad-lakad ka, tapos biglang merong nakasalubong ka na matagal na palang may galit sa iyo, pinagmumura ka, masama ang salita sa iyo, tapos biglang mag-iba ang continence mo, mawawala ang joy sa heart mo. Hello, nandiyan ba tayo? See, ang ating kagalakan, sabi ng Panginoon, no one will take it away from you. Sabi rito, kay Mary, tayo nyo kay Mary, sabi niya kay Mary, Mary has chosen the good part which will not be taken away from her. Sabi sa John, tama, tinan niyo po, therefore, you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. Walang taong makakakuha niyan sa iyo. Hindi ito mawawala sa iyo unless na ikaw ang kusa na nag-alis. Unless na ikaw ang nag-give in para mawala ang kagalakan na ito sa iyong heart. Ipinagpalit mo ito sa sirkumstansya. Ipinagpalit mo ito sa isang sitwasyon. Pinagpalit mo ito sa isang confrontation na kinonfront ka. Maring ito ay supervisor mo na nagsalita ng masakit sa iyo. Maring ito ay magulang mo na ngayon ay namayapa na. Pero daman-dama mo pa yung, at saka kitang-kita mo pa yung nanlilisik na mata sa iyo. At hindi mo makalimutan yung mga ginawa sa iyo. Nagigets mo ba sinasabi ko? Hanggang ngayon, bit-bit mo pa yung bitterness na yun sa iyong heart. At pagka nag-i-spring up ito, pagka mayroong sitwasyon na katulad noon, nag-i-spring up ito. Pag nakanti lang ng konti, para itong sugat na pagka narub in ito aray! Parang ganon. Galit na galit ka. Ang boses mo, ang pananalita, punong-puno ng bitterness. Alam ko po ang sinasabi ko dahil ako yung tinutukoy ko noon. I had so many bitterness in my life. Naramdaman ko parang unloved ako. Nung ipinanganak ako, sawa na sa bata ang magulang ko. Neglected ako. Yun ang pakiramdam ko. Maring hindi, sabihin, maring i-depensa ng mga kapatid. Hindi naman, tayo na lahat na yung ganun. Okay, it's me. Ako yun. Pakiramdam ko lamang yan. Hindi ako yun. Hindi talaga ganun ang ginawa sa akin, pero yun ang naramdaman ko. So, it's me. Nagkaroon ako ng bitterness. Meron akong bitterness na nararanasan sa buhay ko noon. At ngayon, tinutulungan tayo ng Panginoon na ma-realize natin, maunawaan natin, ma-deliver tayo upang ang liwanag na pinagkaloob niyo sa atin ay magningning sa harapan ng mga tao. Na-imagine niyo ba kung gaano katindi yung bitterness na yan, kung papaanong ito'y maka-apekto sa ating lahat? Naka-apekto ito kay Cain. Doon pa sa Genesis. Sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 4, verse 7. Sabi niya, if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you. But you should rule over it. Kailangan ito ay mapagtagumpayan mo. You should rule over it. See, wala namang kasalanan si Cain, si Abel sa kanya, yung si Abel na kanyang kapatid, walang kasalanan. Yung inahandog ni Abel, tinatanggap ng Diyos. Yung inahandog niya, nire-reject ng Diyos. Therefore, sabi niya, pinaliwanag niya, if you do well, will you not be... Hindi ko tinatanggap because that is not right. Ang inahandog ni Cain, ni Abel, yung tupa. Ang inahandog niya, may blood. Pero inahandog ni Cain, yung halaman, yung harvest niya, yung fruits. Sabi niya, if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door. Hindi ayos ang ginagawa mo. And its desire is for you. Sa Tagalog, tinan niyo. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin?
At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan, ikaw ang nais nito. Sabi nyo, ikaw ang nais nito. Isa pa, ikaw ang nais nito, ang kasalanan, ikaw ang nais nito, gustong hadlangan ka, gustong ma-stop ka. Subalit kailangan madaig mo ito. Hindi dapat na ikaw maapektuhan ito. Hindi dapat na kainin ka ng kasalanan ito. Anong kasalanan yon? Bitterness. Nagagalit siya sa Diyos na tanggap yung isa, siya hindi. Ang kanyang handog. Pero may instruction kung ano ang dapat. Pero hindi niya yung ginagawa. Na-imagine niyo ba kung paano ang reaction ng isang may bitterness pag kinorek mo? When you correct. See, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba tatanggapin? Tapos nireject mo. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, hindi. No? Ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. Kaya pagka ikaw ay kinorek, iiral dito ay pride. Iiral dito, defensive mechanism. Iiral dito, mag-iistampera. Mas mataas pa ang boses doon sa nagko-correct. Hello? Hello, mga minamahal ng Panginoon. Nakukuha niyo pa ba ang aking sinasabi? Yang kasalanan niya, nag-aabang yan. Kailangan madaig mo ito. Paano natin madadaig ito, itong kasalanan na ito? Alam niyo, tatatandaan niyo si Ahithophel. Tatatandaan niyo si King David. Si King David, habang nakipagdigma yung mga kaaway niya, ito si Cain ito si Ahithophel naman. Ito, habang nakikidigma, nandun siya sa balcony ng palasyo, namamasyal-masyal siya doon. Siguro maliwanag ang buwan. Okay, maumaring hapon yon, dapit hapon. Nakita niya may naliligong babae. Okay, na nagniningning. Pagkatapos, nung makita niya ito, itinanong niya kung sino ito. Sa 2 Samuel chapter 11 verse 3. Nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae na naliligo, hindi sa loob ng banyo, nakikita niya doon sa palasyo. Kaya nga sabi niya, at sinabi ng isa, ay hindi ba ito si Bathsheba, na anak ni Eliam, na asawa ni Urias na Hittites. O si Eliam ang kanyang tatay ni Bathsheba. At alam niyo po, si Eliam ay anak ni Ahithophel. At si Ahithophel naman, mga minamahal ng Panginoon, advisor ni David, consultant ni David. So therefore, itong si Bathsheba, na medyo napansin niya na maganda, hindi katalo. May asawa pati, ang asawa niya si Uriah. At si Uriah, nando sa digmaan. Oh, amen ba tayo doon? Pero pinakaon niya, at pinagsamantalahan niya. Okay, siyempre, hindi tatanggi, hari siya eh. Hindi tatanggi. Ang nabuntis niya, at nung nabuntis niya ngayon ito, kailangan pagtakpan niya yung kanyang kasalanan. Kaya ginawa niya, pinadala ng sulat at napatay sa digmaan. Siyempre, alam na niya ganun ang mangyayari. Ang nasa sulat, isalang mo siya sa pinakamainit na labanan at pagkatapos, huwag niyo siyang tulungan, huwag niyo siyang i-rescue. E di siguradong mamamatay siya doon. So, naging kanya. At dito ngayon siya, hindi nalugod ang Panginoon sa kanya. At dito ngayon, merong isang propeta, si Nathan, na nagsabi sa kanya na hindi tama ang ginawa po ninyo, mahal na hari. Now, nagrebelde, nagkaroon na ng problema mula noon ang kanyang kaharian. Mga anak niya mismo, nakagawa ng ganong kasalanan. Pinatay ng isang anak niya, ni-rape ng isang anak niya, bunga ng pagkaka-rape ng isang anak niya, sa isang anak niya, at nagkagulo na ang kanyang buhay. Na si Ahithophel, nung nagrebelde si Absalom, si Ahithophel, nag-conspire, sumama siya sa 2 Samuel 15:31. Sumama siya ngayon dito kay Absalom. At ibinalita kay David, si Ahithophel ay isa sa mga kasabwat na kasama ni Absalom. Sinabi ni David, kinabahan ka agad si David. Sabi niya, O Panginoon, hinihiling ko sa iyo, gawin mong kahangalan ang payo ni Ahithophel. Kasi si Ahithophel ay kilalang-kilala na kung magpayo si Ahithophel ay parang oracle of God. Sabi niya sa 2 Samuel 16:23. Tingnan. Sabay-sabay, basahin natin. Ng mga araw na iyon, ang payong ibinigay ni Ahithophel ay para ring
para ring ang isang tao ay sumangguni sa salita. Tingnan niyo yun. Ang payo niya parang oracle of God. Okay, sabay-sabay, basahin niyo. Nang mga araw na iyon, ang payong ibinibigay ni Ahitopel ay para na ring ang isang tao ay sumangguni sa salita ng Diyos. Kaya't lahat ng payo ni Ahitopel ay pinapahalagahan maging ni David o ni Absalom. Very, very powerful, very effective ang wisdom niya pagka siya ay nagpayo. Kaya, tanyo ang reaction ni David, Panginoon, nawa ang maging payo niya ay kahangalan. Nawa ay hindi ito i-absorb. Kaya natatakot siya. Kinakabahan siya na ang payo nito. Kaya ginawa niya, kinounter niya itong payo na ito at kinausap niya si Husay na mag-join in. At nung mag-join in si Husay sa grupo ni David at nagpayo, si Ahitopel na, sugurin na natin, mahal na hari. Atakihin na natin. At tiyak na habang pagod sila, at tiyak na sila ay ating magagapi. Ano sa tingin nyo? Tama o hindi tama yung payo na yun? Tama yung payo na yun. Huwag mo na siyang bigyan ng pagkakataon na makabuelo. Atakihin na natin kaagad at tiyak na siya ay matatalo natin. Yun ang sabi niya. Dito sa 2 Samuel 17, 1-3. Bukod dito, sinabi ni Ahitopel kay Absalom, papiliin mo ako ng 12,000 lalaki at ako'y titindig at aking hahabulin si David sa gabing ito mismo. Okay? Ako'y darating sa kanya samantalang siya'y pagod at nanlulupaypay at aking siyang tatakutin at ang lahat ng kasama niya ay tatakas. Ang hari lamang ang aking sasaktan. At ibabalik ko sa iyong buong bayan gaya ng isang babaeng ikakasal na pauwi sa kanyang asawa. Ang iyong tinutugis ay buhay ng isang tao lamang at ang buong bayan mapapayapa na rin. Isa lang naman ang tinutugis mo. Hindi mo naman kalaban ng buong bayan. So maganda ang payo ni Ahitopel, di ba? Tama. Okay. Pero kinounter ito ni Husay. Sabi niya, mahal na hari. So, tinanong pa rin siya ni Absalom, ano ang masasabi mo? Sabi niya, mahal na hari. Sa tingin ko po, pagkakataong ito, ang payong ibinigay ni Ahitopel ay hindi pa nararapat. Hindi pa ito ang tamang time. Hindi mabuti sa oras na ito. The advice that Ahitopel has given is not good at this time. So, hindi niya sinasabing hindi good, pero at this time. So, pinag-uusapan natin to ay timing. So, si Ahitopel, ang payo ni Ahitopel, tama sa timing, pero si Husay, ang kanyang payo, is to buy time. Maghintay pa. Sabi niya, hintayin ninyo na lahat ng puwersa ay sumanib sa inyo, at pag nangyari ang lahat ng yon, tiyak, atin silang matatalo. Ay, ang inyong tatay, alam niyo namang mahusay naman dirigma. Ang kanyang mga tauhan, pamabaksik na parang oso na ninakawan ng anak. Bukod dito, ang iyong ama ay lalaking bihasa. Kaya sabi niya, hindi ito ang tamang oras. Pero ang totoo nun, yun ang tama. At ang payo niya, pinatnubayan ng Diyos. Kaya tinanggap ito ni Absalom. Tinan niyo ang pamamaraan ng Panginoon. Inaalaw ng Lord na magkamali kung sino ang susundin, kung sinong payo ang pakikinggan. Kaya yung maling payo, yun ang pinakinggan. Okay. At ito ang nangyari. Okay. Nung ngalaman niya ito sa chapter 17, verse 23, nang makita ni Ahitopel na ang kanyang payo ay hindi sinunod, kanyang inihanda ang kanyang asno at umuwi sa kanyang sariling lungsod. Inayos na ang kanyang bahay at nagbigti. Nag-suicide siya. Siya'y namatay at inilibing sa libingan ng kanyang ama. Nag-commit ng suicide. Alam niyo, bitterness, pwedeng maging suicidal, pwede ito mag-commit ng murder, ang mga may bitterness. Pwede itong maging hard killer, ang mga may bitterness, mga minamahal ng Panginoon. Pero ang purpose ng lahat ng iyon, pag yun ay umapekto sa mga lingkod ng Diyos, mga minamahal ng Panginoon, ang target niya ay ang gawain ng Diyos mahinder.
So, ang kailangan lesson na matutunan natin dito is the lesson of letting go. Kailangan malaman mo, i-let go mo, hindi lahat ng digmaan ay ang isasalihan. Dapat mong malaman na kung ang target lamang yan ay mawala ang joy sa heart mo, na ikaw ay galitin, na ikaw ay magkaroon din ng bitterness na katulad ng tao na ito na uma-attack sa iyo, na ang purpose niyan is to hinder you, to stop you sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako lamang ang nakakaalam ng mga plano o panukala na inihanda ko para sa ikabubuti mo. Ito upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ito sa inyong ikabubuti, hindi sa inyong ikasasama. For good and not for evil, to give you a future and a hope, to give you expected end. Ang sabi niya, bigyan kayo ng pag-asa, expected end. Kaya mga minamahal ng Panginoon, isa lamang ang target. Yung purpose ng God, yung plano ng Diyos, mahinder, ma-stop, ma-paralyze. Yun lang ang target. Now, will you allow it? Kaya dito sa nakikita ko, ito yung pinakikita sa atin ng Panginoon, maging doon sa panahon ni Simon, the sorcerer, binibili niya, nakita natin yung kung paano gusto niya ibigay din sa kanya yung power na yon. Alam niyo naman niya ng pinag-uusapan, yung power struggle niya, gusto yung magkaroon ng kapangyarihan, gusto maging parang Diyos. Yun ang kailangan nating makita. Yun ang kailangan nating maunawaan. Na ang purpose nun is to hinder you. Ang purpose nun is to stop you. Ikaw ay manahimik at hindi mo na maipahayag ang goodness of God sa iyong buhay. Amen? Amen ba tayo doon, mga minamahal ng Panginoon? Yes, ang iyong sigla, ang iyong lakas, mahinder. Ikaw ay manlumo, ikaw ay manghina. Kaya anong solusyon ang nais ng Panginoon? Ito. See, ito ang God's point of view ay ito. Sa Isaiah 57, verse 18 to 19, I have seen His ways, and will heal him. Papagalingin ko siya sa kanyang bitterness. I will also lead him and restore comforts to him and to his mourners. Okay, so verse 19. I create the fruit of the lips, peace, peace, to him who is far off and to him who is near, says the Lord. And I will heal him. Yan ang kabutihan ng Panginoon. Gusto niya rin tayong paggamit. Ano man ang ating inasal, gusto niya tayong tulungan. Gusto niya tayong aliwin. Ano may bighati, aking aliwin. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Ayaw niya na tayo'y manatili doon sa ating kalagayan na yon. Nais niya sa Ephesians 4, verse 27, 31 to 32. Sabi niya ganito, nor give place to the devil. Be angry but do not sin. Nor give place to the devil. Tapos sabi niya sa verse 31, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you. With all malice. And be kind to one another. Tender-hearted, forgiving one another. Even as God in Christ forgave you. Yung isinyer ko po kanina. Sabi niya, ikaw, napakasama mo, matapos kitang pinaward, even as God in Christ forgave you. Kung tayo napapatawad ng Panginoon, dapat tayo ay maging ganun din sa bawat isa sa atin. Amen po. Dapat tayo ay marunong ding magpatawad sa isa't isa. Alisin natin yung tayo patuloy na naghahangad ng revenge o naghahangad na makapaghiganti. Yung gantihin natin ng masama ang masama. Gantihan natin ng mabuti ang masama. Yun ang solusyon ng God. Pag hindi natin nakita ang antidote ng God, mananatili sa atin itong bitterness, mahihinder tayo. Mapaparalyze tayo. Hindi natin may papahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa gitna ng pandemya na ito. Hindi tayo makakahayo. Laging fear, lagi yung bitterness, lagi ito ang iiral sa ating mga puso. Amen po. At kalimitan,
Ito ang nakita ko. Kalimitan. Ang mga problems, most of the problems na ating kinalalagyan ay bunga ng ating mga wrong decisions in life. Tayo ang may gawa nun. Tayo may likha nun. Wrong decisions in life. At dahil sa wrong decision na ito, naapektuhan ng iba, naapektuhan tayo, at ito'y nakakahawa sa marami. Mga minamahal ng Panginoon, nawa sa biyaya ng Panginoon ang makita natin sa panahong ito na kailangan natin tayuan ang pagkatawag sa atin, make your calling and election sure. Sa panahong ito na kailangan natin na ang pagkatawag sa atin, even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Hindi ka madaling matisod. Sama-sama tayo na magkaisa tayo. Amen po. So, paano gagawin? Acknowledge the goodness of God. Receive the healing of the Lord. Amen. Amen po. Huwag tayong manatili sa ganong kalagayan. Piliin natin na alam natin walang makakaagaw nito. Piliin mo na hindi ka matisod. Piliin mo na huwag mong alisin ang kagalakan sa iyong puso. Manatili pong ating kagalakan. Kahit tayo ay inu-offend, kahit tayo maalikabukan sa buong looban, pag-pray na lang natin. Huwag magkaroon ng bitterness. In the name of the Lord. Amen po. Nakukuha nyo ba? Everybody, nakukuha nyo ba? Walang imposible sa Panginoon. God will make a way. Nagawa ng Diyos ng paraan ng lahat. Amen po. Mahabagi ng Diyos. Narating natin kinalalagyan ngayon, ang dami na nating nalampasan. Ngayon pa ba niya tayo pababayaan? Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Ang katagumpayan ay nasa kay Jesus sa kanyang pangalan lamang. Amen.